Pinaghahandaan na ng mga ospital sa Metro Manila ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol. Inilabas na rin ang mga listahan ng ospital na pwedeng takbuhan oras na tumama ang malakas na lindol. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa gitna ng sunod-sunod na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa, handa na nga ba ang mga ospital sa Metro Manila para sa The Big One? Ito yung magnitude 7.2 na lindol na posibleng tumama sa Metro Manila kung saan maaaring umabot sa 48,000 ang masawi sa NCR at mga karatig probinsya. Ayon sa DOH, 11 ospital ang nasira ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Ito raw ang dapat iwasan sa The Big One. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, inatasan na niya ang mga regional offices na i-review ang hospital preparedness plan. At least make sure we will be the last facility standing. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Tinukoy na ng DOH ang mga ospital na nakalaan para sa 4 na quadrants kung saan nakapaloob ang iba't ibang syudad sa NCR. Yan ang North, West, East at South quadrants. Sa North Quadrant, nagdalaga ng 11 DOH hospitals, habang 2 naman sa East Quadrant. Sa West Quadrant, 5 ang inilaang ospital at sa South naman, higit 2 ang DOH hospitals. Bukod pa yan sa mga LGU at private hospital. Kanina, nagpresenta rin ang bawat kwadrant na kanilang plano sa pagresponde mula evacuation, pagpapatakbo ng Emergency Operations Center hanggang mga gagawin matapos ang lindol. Magdadagdag din daw ng kama ang iba pang ospital para mas maraming pasyente ang ma-accommodate. Magtatayo rin ng field hospitals. Pinatitiyak din ng DOH ang supply ng kuryente at tubig. You cannot operate a hospital without water and electricity. You cannot operate and provide services. Even if you're there, kung wala kang water, electricity, hindi ka makakapag-sterilize ng instruments. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.